My name is Elder Costales, Danilo Costales. I came from Valenzuela, Philippine State. I served my mission in Philippines Davao Mission, 1984. Bago ako mag-serve ng mission, in-exercise ko yung faith at pinartake ko yung atoning sacrifice ni Jesus Christ. Nag-repent talaga ako. Meron naman akong mga misconduct, meron akong mga weaknesses. Sabi ko, kung magsaserve ako ng mission, ayokong hindi malinis yun. Gusto ko wala akong dala-dala. Gusto ko pag nag-serve ako ng mission, totoo ako kay Heavenly Father. Kaya nga nag-plead ako kay Heavenly Father na mag-gain ko yung sarili kong testimony. Nag-repent ako. Kaya pagdating ko sa mission, naintindihan ko ano yung gusto ng mission sa akin. Pag kinakausap ako, ini-interview ako ng mission president, naiintindihan ko siya. Kapag may companion ako, ano man yung attitude na meron sila, naiintindihan ko na sandali lang to. Kailangan ko ng mahalin tong companion ko, hindi ko na dapat awayin to. Naiintindihan ko yun eh. So, pinaiintindi sa akin ng Spirit. So, kung magkasama kami ng 4 months, mamahalin ko siya 4 months. Kaya wala akong kahit isang companion na nagkaroon ng contention. Kasi maaga kong naintindihan na yung contention, hindi yun sa Diyos. Sobrang na-bless ako, especially sa calling sa church. Kasi nung bumalik ako sa mission, naintindihan ko yung scripture na sa Doctrine and Covenants 107:99 pa yun. Yung, let every man learn his duty to act with all diligence. Diba ganun yung ano eh. Naintindihan ko fully yun sa mission. Pagdating ko sa branch namin, natawag ako na branch mission leader. So minagnify ko siya. Hindi ko alam, excited ako eh. Pag may calling ako, excited ako. Pag binigyan ako ng responsibility, mataas ang commitment ko dyan. Hanggang sa naging counselor ako ng Elders Quorum, hanggang counselor ako ng branch president, hanggang naging branch president. At nung naging stake yung aming district, I was recommended ng aking stake president na maging second counselor. Iniisip ko kung gaano ako kamahal ni Heavenly Father, yung preparation ko sa mission. Yun yung aking tinatawag na principle na mahal ako ni Heavenly Father. Kasi kung hindi ako mahal ni Heavenly Father, baka hindi niya ako binibigyan din ng calling. Pero dahil binibigyan niya ako ng calling, nararamdaman ko, I was compelled. Ang feeling ko, compelled ako kasi pag may calling ka, compelled ka. Pero habang ginagawa ko siya, yung pagiging compelled, napapalitan na eh. Nagiging passion ko na, nagiging love ko na mag-serve. Maaga kong naiintindihan yun kasi nga nandun ako sa mission na ituro sa akin. So lumawak yung perspective ko eh. Parang dati, okay lang na magsisimba, magbabasa ng scripture, pero yung perspective wala. Walang goals, walang plans. Pero nung nasa mission ako, bakit importante mag-asawa? Bakit importante magkaroon ng pamilya? Bakit importante na magkaroon ng magandang skills sa trabaho? At bakit importante na maging masipag? Kasi alam ko, ano man yung katayuan ko, ano man yung kakayahan ko, ano man yung ability ko, pag naging masipag ako, pag naging obedient ako, ipoprovide ni Heavenly Father yung pangangailangan ko. Yun yung principle na pinanghawakan ko. Kaya malakas ang loob ko na gawin kung ano yung invitation ng prophet. Ano ang invitation sa akin ni Jesus Christ? Malakas ang loob ko kasi alam ko, hindi niya ako pababayaan. Ipoprovide niya ano yung kailangan ko. At nangyari yun. To all our children, to all our youth, sa ating mga younger generation, I testify to you that yung missionary service, yung invitation na to is coming from our Savior Jesus Christ Himself. At sa sobrang mahal tayo ni Heavenly Father, He wants na mas ma-open yung ating perspective. Naniniwala ako na kapag nag-serve tayo ng mission, ma-open yun.